Day 36 ng trial, napaka-interesting ng palitan ng prosekusyon at ng depensa, pero hindi po doon nagtapos ang yung mga pasabog sa araw na yon. Nag-announce nga po si Attorney Judd Roy na titistigo si Chief Justice Corona. Ano naman po ang masasabi ng ating mga kababayan? Ito, panoorin natin ang report ng ating kasamang Veronica Baluyot Jimenez. Nagulat ang marami nang biglang i-anunsyo ng depensa na haharap na sa witness stand si Chief Justice Renato Corona. Naging palaisipan tuloy kung ano ang nagkumbinsi sa punong maestrado na tumestigo. Matagal na kasing sinasabi ng depensa na hindi na kailangan tumestigo pa si Corona. Sa pinakahuling survey ng social weather stations, 73% ang naniniwalang mahalaga ang personal na pagharap ni Corona sa korte. Sa Yahoo.com survey naman, majority din ang nagsasabing mahalaga ang testimonya ng Chief Justice. Kabilang sa mga isyong nais nilang malinawan ay ang mga di-umano'y dollar accounts ni Corona. Kabilang naman sa mga kondisyon na ipinataw ng depensa sa pagharap ni Corona ay ang pagtestigo ni Ombudsman Conchita Carpio Morales at ang mga nagsampa ng reklamo ukol sa di-umano'y $10 million deposits ng punong maestrado. Bagamat marami ang natuwa ng malamang haharap na sa witness stand si CJ Corona, may mga diskumpiyado naman kung tunay ngang gagawin ito ng punong maestrado. Kung mapapansin mo, ang kondisyon ng pagharap niya, kung mayroon siyang ipaliliwanag. Ngayon, yung mga sinupinahan ay hindi makakapagpaliwanag dahil mayroon tinatawag na bank secrecy law. Hindi nila pwedeng i-disclose, kung ano alam niya, kung magkano yung laman ng kanyang pitaka na dolyar dahil bawal. So, pagdating nila sa court, wala rin silang masasabi. Kung wala silang masabi, sasabihin niya, paano ako magpapaliwanag? Paano ako haharap kung wala naman ako ipapaliwanag? Kaya, para maging tutuhanan yung sinasabi nilang pagharap ni Chief Justice, kailangan magbigay siya ng waiver. Kaya hindi ako masyado naniniwala na haharap siya hanggat wala siyang waiver na ito. Itong waiver na to. Yung waiver na pwedeng buksan yung kanyang dollar account. Ipinaliwanag ni Valdez ang kahalagahan ng paglilipat ng pag-aari ng Basa Guidote Enterprises sa anak ng punong maestrado. Ang strategy yung ginawa dyan ng mga Corona is yung hen, yung manok ng itlog. Yung itlog ng manok, yung 34 million. Hindi pwedeng kunin ng mga Corona yung 34 million sapagkat ang may-ari ng 34 million, yung manok. Kaya ang ginawa ng mga Corona, nung hindi lang makuha yung 34 million, ang kinuha nila yung manok na nagmay-may-ari ng itlog. Kaya nung makuha nila yung manok, sila na rin may-ari ng itlog. Parang merong pamamaraan na hindi maganda. Hati naman ang mga natanong namin kung naniniwala silang haharap si Corona sa witness stand. Hindi po ako naniniwala na makakaharap siya sa paglilitis na ito. Dahil po sa dahilan na hindi siya guilty and hindi po totoong mga paratang sa kanya at may karapatan po siyang hindi magpakita sa impeachment. Hindi ako naniniwala magpapakita siya kasi kung alam niya sa sarili niya na wala siyang kinalaman sa mga ano yun. So dapat, nagpakita na siya matagal na. Kung handa man siya, dapat matagal na niyang inayos yung pangalan niya para hindi na tumagal pa ng tumagal. So para sa akin, parang guilty siya. Naniniwala po ako na haharap siya sa impeachment trial. Kasi para mas matapos na rin po siguro yung usapin na to. Kailangan niya harapin yun eh. Kasi yun nga, yung mga ano niya, yung mga inaakusa sa kanya. Kailangan niyang may tuwid yun. Harapin niya yun kasi karapatan niyang harapin yun dahil binigyan siya kasalanan bibigyan niya yung katuwiran niya para yung taong bayan maniwala sa kanya. Baka hindi siya umarap. Kasi baka matakot siyang harapin yung mga ninakaw yung mga pera. Kung wala po talaga siyang kasalanan, wala po siyang dahilan para magtago at matapang nahaharap sa publiko para ipagtanggol yung sarili niya. Kailangan niyang humarap pero hindi ako sigurado kung haharap talaga siya eh. Parang dami niyang tinatago kaya it's a suicide pag humarap siya actually. May mga nagsasabing ang paglilitis ay parang isang poker game sa pagitan ng prosecution at defense panels. Ang pagharap ng punong maestrado ay maaari daw isang bluff lamang ng depensa.
Dahil kung hindi naman makapaglalabas ng ebidensya ang mga nagrereklamo ukol sa dollar accounts ni Corona, ay maaaring hindi na tumestigo ang punong maestrado. Sa mga susunod na araw ay malalaman natin kung sino ang unang kukurap dito sa laro ng buhay. Para sa Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Napakaganda at balancing yung komento, Kati, no? May nagsasabing magtitistigo, may nagsasabing hindi. Varied yung kanilang mga rason. Napakaganda. Oo, iba-iba nga itong kuro-kuro ng ating mga kababayan. At syempre, may nagsasabi rin na dapat daw bayaran ng Chief Justice Corona ang kanyang mga pag-uutang. Mukhang hindi naman yun ang pinag-uusapan, mukhang hindi naman utang. Okay, samantala, Mark, balikan natin itong ating naging talakayan bago itong break. Kanina nga ay nabanggit na ng ating private prosecutor itong mga naganap nitong Day 36, itong pagtestigo at tungkol dito sa pagkakabili ng shares dito sa Basa Guidote Enterprises. At alam po natin na meron ngang kaso patungkol pa rin dito. Tanungin natin si Attorney Rojas, ano na po ba yung status nitong kaso ng Basa Guidote? Actually, mahirap sagutin yan kasi ang dami-dami mga kaso. No? Masalimuot yung kwento ng buhay ng mga basa. At si Mrs. Corona ay isang basa. Actually, balikan lang natin bakit ba napunta sa Basa Guidote to, no? Una, kasi nilagay ni Chief Justice Corona na nagkaroon siya ng utang. And during this trial, sinabi niya na mapuprove niya kung saan nanggaling ang perang ito. At nakikita natin, at least for the prosecution, we knew that Basa Guidote was going to be used in his defense, that he was using funds in trust, mga ganyan. So para sa amin, we had to only show kung totoo ba na talagang nakuha nila ng maayos yung pera sa Basa Guidote. And on Day 36, I think we were able to prove, or at least tell the public, paano napunta ang pera na yon o saan nanggaling yon base dun sa testimonya ni Mayor Atienza na nagbayad ng City of Manila ng 34.7 million. And then eventually, 2 years later, saan napunta yung pinagbentahan na yon or at least yung shares of stock doon. So actually, parang tama nga si Professor telenovela na tong nangyayari dito. But ano ba connection? This is an impeachment trial and then it goes down to a family feud. Hindi siguro kasalanan ng prosecution yon. Kasi it is the defense mismo which uses the Basa family tragedy, let's call it a tragedy kasi kaliwat kanan. At may pending case pa pala yan. May pending case pa yan sa probate and there's a pending case sa Securities and Exchange Commission. So marami pang, and the Basas are coming back, at least, no, they're coming back to face naman their relatives here, the Coronas, dito para siguro once and for all put an end to their story, to their family tragedy na unnecessarily na-drag dito sa impeachment case. Along the way, makikita natin bakit. Attorney Bong, ano ba ang naging rason kung bakit pinisinta yun ng depensa? Mukhang after the cross-examination, mukhang lumabas patuloy yung mga impormasyon na mukhang hindi nakakabuti sa kanyang depensa. Sa tingin ko, simple lang, yung source ng pera ni Chief Justice na allegedly galing sa ibang paraan. Parang isa ito sa pagpapaliwanag niya na yung perang nasa bank account niya ay galing sa Basa Guidote. As simple as that. Kung paano niya nakuha yun, that's another story. So, para sa akin, it's just one way of explaining the bank accounts. Kasi ang we should go back to the accusation. Ano ba yung accusation? Unang-unang, the prosecution was pointing out that the Chief Justice did not declare his assets correctly. Unang-una, I think they zeroed in on the real estate, yung mga condominium, etc. Tapos apparently, the Chief Justice was able to explain na hindi naman sa akin yung 45 properties na yan, only 6 yung kung ano yung dineclare or 5, no? And now, nalusutan niya, kung malusutan man niya yon, there's another issue, yung whether or not he declared yung bank accounts niya properly in his SALN. So, I think they're going to that issue na explaining the contents of the SALN insofar as the bank accounts are concerned. Kaya palagay ko, kaya nga sinabi na it might be
his defense na yung perang nasa salin niya or whatever kung ano yung depensa niya galing sa Basa Gidote at hindi sa graft and corruption. Balikan ko lang yung nasabi kanina ni Attorney Samonte tungkol dito sa bentahan ng shares of stock ng Basa Gidote Enterprises. Kay Attorney Trixie, nabenta po itong 90% ng shares ng Basa Gidote sa halagang 28,000 pesos na ang korporasyon po at that time ay worth at least 34 million. Ano po ba talaga yung basehan ng pagbebenta o ng presyo ng mga shares ng isang kumpanya? Normally, kung kunwari, ang benta ng shares is to answer for a debt, ang threshold nun is masagot yung debt. Kumbaga, kung yung anong amount. In this case, I'm not sure, was it a debt or was it The civil indemnity was for civil 500,000. indemnity? So yun yung threshold. Dapat naabutan at least yung threshold level na hinahabol dun sa the reason why it was being auctioned. So at 28,000, medyo questionable talaga. However, kung i-juxtapose nyo between the 28,000 and the 34 million in assets, I don't know if that is fair kasi hindi tayo sure kung anong magiging basehan. Kung par value ba o book value nung shares of stock ang dapat basehan ng auction. So kung book value, then of course 28,000 malayo siya talaga. Kung par value, then at 28,000 malabo pa rin. So the thing is, nag-comply sila dun sa requisites ng auction. May notice, may publication, may nagbid. So, ang question dito is yung personalities involved in the bidding. Kaya pasagot natin si Attorney Cynthia. Ma'am. Siguro, on day 36, what we were able to show is that Mrs. Corona was the private complainant. Siya yung nanalo. Okay. That's not an issue here. Ang naging issue namin dito is that in the service of the summons, in the service of the notice of garnishment to the corporation, Basa Gidote, siya din ang sumagot. And in her answer, nilagay niya that the value of the shares na pinasusubasta niya ay 483,000. So definitely, there's a long way off from 483. Siya mismo nag-declare noon, tapos 28,000. Tapos madidiscover na lang dito, on day 36 nakita natin, binenta rin sa anak niya. So, yun na, from there na napunta sa anak niya, and then sinabi ng defense na it is now in trust, there is a custodian, etc. Bottom line, nabenta, siya yung private complainant, siya rin yung nagturo kung ano kukunin, siya rin siguro nagpresyo or whatever. So, yun, gusto namin pakita na in some small way, how does this relate to the Chief Justice? Diba, tinanong din ni Senator Enrile, ikaw part ka ng judiciary, sabi niya doon sa sheriff. Hindi mo ba alam na si Mrs. Corona ay asawa ni Chief Justice? Or hindi mo ba alam na si Carla Castillo ay anak ni Corona? In fact, sila nga dalawa lang ang nagbayaran. See? So, we don't really want to go into the merits of this case, no? Or even the impeachment case itself. What we're really just saying here is that, definitely, since the defense used Basa Gidote as their defense, we really just wanted to show that this was not a defense at all. That's the most important thing to the prosecution. At Senator Sagisag, what are your thoughts on the picture painted dun sa nangyaring direct and cross-examination? Well, kung tutunghayan natin uli yung kaso ni Yusek Plato, yun ay nagkaroon ng desisyon ng 2007 at saka March 13, 2011. Doon, naparusahan si Yusek Plato dahil hindi ni-report yung business interest ng asawa. Kasi under the law, your spouse and then children under 18 and living with you, kailangan din reported yun, ang ginawa doon, kung nag-retire na siya, parang minultahan yata ng 6 na buwan at saka suspended ng 6 months. And I'd be happy with that. I mean, ito yung tinatawag na soft impeachment, censure. Kung maging censured justice siya, ganun yun, CJ, censured justice, Rene Corona. And we cannot have for long in government someone like him na nasabon dahil